Ano po yung mga dapat namin i-consider sa water station? Since sa tiny house. Pag tiny house po, package naman na po kasi yun. Ang kailangan nyo lang yun, yung paglalapagan namin ng tiny house. Although tapos na po namin yung pedestal. Tapos na. In-elevate nyo. Konti lang from the kalsada kasi sabi-sabi nung gumawa, kailangan daw merong breathing space sa ilalim. Tama. Okay yun. Okay na yun. Kung napansin nyo, ma'am, mas mahal siya pag binili mo ng package. Compare sa bili mo yung tiny house, tapos bilhin mo yung water station. Kasi kung bakit mas mahal yun, ma'am, nagalagay pa kami ng plate nun doon sa ilalim ng mga tangke. Kasi kapag wala kaming nilagay, bubagsak yun. Nagalagay kami ng mga subframe, tapos yung mga mabibigat na part, nilalagyan na namin yun. Kumbaga, sinosolve na namin yung problem na yun, ma'am. Technically speaking, ma'am, wala na kayong kailangan intindihin. Kailangan nyo lang, ma'am, applyan ng metro. Kuryente ba? Although meron ng power source, may bahay kasi doon. Although may power source yung bahay, pwede na po namin. Pwede naman na yan, ma'am. Ipaano nyo lang sa electrician. Pwede po kami mag-request ng sub-meter kasi gusto naming makita yung consumption ng... Yung sub-meter na request po yun sa electric company. Hindi po sa amin. Better po, ma'am, na sila, yung electric employee. Kasi kapag kami, ma'am, ang kaya lang namin gawin, yung abang. Pero yung paglalagay mismo ng mga metro, better na sila yon para mas matawag nating legal yung pagkakabit. Kasi baka sabihin, tinampered namin, ma'am. Diba yung mga metro kasi, pwede mong bilhin yun rekta doon mismo sa electric company, yung mga sub-meter. Tsaka ina-apply yun, sir. Parang nire-require yata nila ngayon yung occupancy permit bago kayo bigyan. Hindi kayo rin basta-basta bibigyan I think mangyayari, ma'am, yan ganito. For the meantime, extension muna kayo. Total, ma'am, maliliit lang naman ang wattage na kailangan ko Water station lang naman Single phase pump lang naman kasi yan So, mangyayari, ma'am, may bahay ka na doon, di ba? May metro yun. So, naka-extension lang muna doon. Pagawan ko po siya ng extension. Electrician, extension. Tapos, habang nag-ooperate ka, pwede mo na magamit yun actually. And then, i-apply mo na lang ng sub-metering para at least makompute mo yung gastos mo doon sa water station na nakabukod sa residential. Sa computation po namin, ma'am, Meralco computation, lumalabas po na per load namin sa laundry, piso sa kuryente. Sa gasol naman, yung gas, kasi gas type yan 80 cents sa isang load. Sa anong machine po yun, sir? LG. Yung LPG ba niya po malaki na? Malaki. 50 kilos. Yes, 50 kilos. Sabihin mo na 2 pesos per load. Pag hindi umanda rin, hindi naman nagkukonsumo yan Ang compute niyan per load. From machine to, ang Yes. ginagawa ko po kasi para makatipid, hang dry. Huwag mong computein, ma'am, na continuous running. Kasi ito, hindi nagkukonsumo ng kuryente pag nakastop. Standby siya So, wala siyang electric consumption. Per load ang compute. Kung kailan mo siya ginagamit, doon siya nag-degenerate ng gastos. Yung binigay kong figure sa inyo para mas madali yung computein, 2 piso. Kayo nang bahala mag-rate kung magkano nyo sisingilin sa customer ninyo yung per load. So, separate pa yun sa gas. No, yung gas po 80 cents. Tapos sa electrical, Piso. So, 2 pesos. 2 pesos. Opo. Sa water station naman po, ma'am, pag package 9, konsumo po niya nasa 2 pesos per container. Sa 5, around 4 pesos. Sa 7 po, ano pong difference? Difference po kasi is yung maintenance tsaka yung automatic system po niya. Yung laundry kasi, ma'am, nabibilang naman kung ilang load yung nailagay mo sa laundry. May counter yan Sa water station naman, kung remote, Coin slot ba po yan? pwedeng coin slot, pwedeng card. Sa water station naman, ang pwede mong gawin, lagyan natin ng metro. Kung ilan yung nabenta mo, May napanood nga akong video nyo. para mako-compute natin, ilan po ba yung nabenta ninyo